Bulaklak kay bango ng Hoy, Tito bulaklak. Alan! Tito Alan, Oh, Brother Pip, kumusta? nakita ko yung ginagawa mo. Kanino mo ba bibigay yan? Ito, may pag-aalayan ako nito. Nako, narita kay Maring Shen yan. Nako, hindi. Yung kay Maring Shemo, sa misis ko, ipapadala ko yun. Syempre, special yun eh. Ito, kukuha ako ng konti para ialay kay Mama Mary sa altar. Sige, Tito Alan, habang nag-gardening ka dyan, Father Jojo, halata namang napakasaya ni Tito Alan. Kanina, pakanta-kanta pa doon sa pag-gardening niya. Ano bang, paano ba natin may sasalarawan o mapagkukwentuhan itong bulaklak na ito? Meron ba tayong makikita, mababasa sa Bible? Oo naman, meron syempre dito niyan, no? At yan po ay pag-uusapan natin maya-maya. Promise po yan. O yan, di ba? Kaya, samahan niyo kami ni Father Jojo at ni Seminarian Daniel sa programa natin ngayong Webes tungkol sa bulaklak. Pag-uusapan natin yan dito sa Verbum Salita sa Buhay Ko. Mga ka-Verbum, bago natin simulan ang ating kwentuhan sa araw na ito, tayo muna ay sama-samang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil kami na naman ay tinipon mo sa araw na ito upang makapagkwentuhan, makapagnilay at maisabuhay ang aral na aming matututunan sa araw na ito. Panginoon, sana po ay patuloy niyo kaming bigyan ng biyaya ng pangunawa, biyaya ng kaliwanagan ng isip upang ang lahat ng aming matututunan ay aming maisasabuhay. At tulad ng mga bulaklak, kami rin sana ay maging isang simbolo isang simbolo na nagbibigay ng karangalan lalo't higit sa ngalan mo. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Yan, Father. Nakabanggit ko kasi yung bulaklak, nakakabigay ng glory yan. Kasi pag bulaklak, ano yan maganda, mabango, di ba? Hindi naman Valentine's Day ngayon, pero yung ating topic na bulaklak ay ano nga bang mga nasasabi ng Bible tungkol sa bulaklak? So may binabanggit sa atin yung banal na kasulatan tungkol sa bulaklak. At yun daw bulaklak ay nakapagdudulot sa atin ng kasiyahan. Yes. Naniniwala ako, yun naman totoo. Siguro naman nung naniniwala ako nagliligawan kayo ni Trisha, no? Nung binigyan mo naman siguro ng bulaklak. Father, baka biglang mag-message yun, sabihin, ako po ang nagbigay ng bulaklak. Ganun ba? Akala ko naman nabigyan mo, sabihin Diba? sa akin corona. Not lately, very recent, no? Mm-hmm. Nung birthday, nakapagbigay ng Mother's Day pala, Mother's Day. Ito yung natatandaan ko, nakapagbigay ako na itong last Mother's Day ng bulaklak, tapos nakangiti. Talaga? Nakangiti siya. So nakapagbibigay talaga ng kasiyahan yung bulaklak. Yes. Alam mo ba, ang paborito niyang bulaklak? Yung ngiti niya may kasamang pagkagulat, kasi hindi ko talaga ginagawa yun. At least masaya, di ba? Kung pupulutin natin yung masaya, hindi yung nagulat si Mayor. Oo. So tingnan niya natin yan. Makikita natin yung tala ng banal na kasulatan na ang bulaklak ay nagdudulot ng kasiyahan. Matatagpuan po natin sa awit ni Solomon. At yan po ay makita natin sa 2 kabanata, 12 talata po yan.
Babasahin sa atin si Seda. Namumukadkad na ang mga bulaklak sa lupa. Ang panahon ng pagpuputol ng mga sanga ay narito na at huni ng bato-bato'y naririnig na sa ating lupain. Diba? Maliwanag na binabanggit sa atin dyan na kapag raw yung bulaklak sa kaparangan ay namumukadkad na, panahon na para magsaya. Diba? Parang nung bigyan mo si Mayor ng bulaklak, naging masaya na siya. Ako hindi kaya nga Father, yung bulaklak talaga, 'di ba kahit naman sa yung ibang dumadalaw, halimbawa sa may sakit, no? Mhm. Na ito nakikita natin to sa mga palabas din, pero nangyayari rin sa totoong buhay. Pag nagdala ka ng bulaklak, sama ng iyong pagdalaw sa may sakit, talagang nakakagaan ng loob, nakakasaya naman pala. Meron minsan nakakagalit. Pagka may sakit, binigay mo corona. Naman. Meron namang mga bulaklak na. Pero Father, ako, bukod doon sa na-experience ni Trisha na nabigyan ng bulaklak. Nung binigyan niya ako ng bulaklak, dati, kahit na ako yung binigyan, masaya pa lang talaga. Kasi tinutokso ako ng mga katrabaho ko noon Dahil dumating yung bulaklak, nasa trabaho ako. Okay. Pero hindi naman siguro siya nagbigay sa yung bulaklak, siya pa nagbigay sa singsing. Hindi naman. Hindi naman. Okay, Hindi ako lang. Oh. Kwentuhan pa lang to tungkol sa bulaklak. Oo. Sa bulaklak ko. Natatawa ka na. O, di ba? Meron pang isa binabanggit din sa atin, isa naman propeta na si Propeta Isaiah. May binabanggit din siya sa atin tungkol sa bulaklak no? Matatagpuan po natin sa 35 kabanata. Naroon po yan sa unang talata. No? Basahin sa atin sa Sekora. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Namumulaklak ang mga halaman sa disyerto. O paano raw magsasaya yung isang ulilang lupain kapag namulaklak na yung ilang. Isipin mo ilang, ibig sabihin tigang yung lupa doon, malungkot, di ba? No, parang yung mga bansa sa Europa, 'di ba? Pag nagtaglagas kasi magtataglamig na, mawawala na lahat. Makita mo puro tangkay. Pero pagkaraan noon, unti-unti matutunaw yung yelo, uusbong ulit yung mga dahon, susunod nandoon na yung mga bulaklak, naggagandahan ang kukulay. Nako kaya nga, di ba, pati disyerto daw. Narinig yan mga kaberbo, binasa ni Sister Cora, pati disyerto ay matutuwa or masisiyahan pagdating ng panahon na sumisipol na ang bulaklak. Ayan, di ba? At nakatutuwa rin pang isa. Ito hindi lang naman tungkol dun sa yung paligid natin sumasaya dahil may mga bulaklak. Ano ba, maniniwala ba kayo? Meron pa nga nakalagay na isang bulaklak dito sa sa banal na kasulatan Oo, merong sinasabi sa atin dito sa banal na kasulatan na merong isang uri ng bulaklak na siguro akala natin mga pangalan lang natin Sampaguita, 'di ba, Rosal, mga ganyan. Pero merong isang bulaklak nandun sa banal na kasulatan. Oo. Sabihin siguro panahon nila meron na nun. Meron siguro Diba? Nakasulat Oo, babasahin sa babasahin. Nandun din sa ikalawang kabanata na aklat ng awit ni Solomon. Unang talata po yan, makikita natin. Babasahin uli sa atin sa record. Si Seda po. Mula sa aklat ng mga awit, kabanata 2, talata 1. Ako'y rosa sa saron, isang liryo sa mga lambak. Tulad ng liryo sa mga tinikan, ganyan ang aking mahal sa mga kadalagahan. Rosas. Rosas, di ba? Nakalagay yan dito sa Biblia, ha? Civic ka. Oo. Kaya kung gusto ninyong magbigay ng bulaklak na biblical, rose. Hindi lang Father Biblical. May Saint Ding Rose Oo naman. Actually, kaya nga natin pinag-uusapan ngayon yung bulaklak dahil kay Saint Rose of Lima na pagdiriwang po natin kapisahan niya bukas Yes. No? At mamaya po, pahapyawan natin ng konti yung buhay niya. Pero Father, bago mo pahapyawan at ituloy ang ating kwentuhan, tayo po muna ay magbigay daan sa ilang patalastas. Magbabalik po ang Verbo.
Ako at nagbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. So kanina, kapag-usapan natin na nagbibigay ng kasiyahan ang bulaklak. No? Father, ito lang ba ang makikita natin o meron pa na characteristic ng bulaklak dito sa Biblia? Kasi hindi ko akalain na meron palang specific pati rosas. At maganda makita natin doon sa bulaklak, hindi lang yung nagbibigay ng kasiyahan. Ang unang tanong nga bakit ba nakapagbibigay ng kasiyahan yung bulaklak? So marami pagkakataon, di ba, kahit naman tao, kahit na hayop, pagka nakita mo, paligid, no? Bawa yung scenery, nakita mong napakaganda. Nako. Mapapangiti ka eh. So, ang ganda naman ito, di ba? At saka Father, yung pag mo yung bulaklak, mapapansin mo ba yun? Yung mga bubuyog, lipat-lipat. Kahit na yung maliliit, parang ang saya sila panoorin. Oo, may mga paru-paro pa nga, Yes, di ba? paru-paro. No. So, halala ko yung isa nandun tayo sa seminaryo, no? To be raw. Ano? No, so yan, no, anyway. So yan yung mga nakita natin na mga nagliliparan doon sa mga bulaklak. At yun ay dahil sa kagandahang taglay ng bulaklak. No? Dahan. Oo, kaya nga kung tutusin, yun ang dahilan kaya yun ang pinangalan ng nanay ni Saint Rose, ni Santa Rosa ng Lima sa kanya, no? Kasi nung makita siya, no, sabi niya, napakaganda ng batang ito. Ang yung pinkish, yung kanyang yung kanyang kutis, no? Malarosas, sabi nga natin, no? Kaya ang pinangalan sa kanya, Rosas. Diba? So yan, napakaganda po ng yun po yung buhay ni Santa Rosa at siya ay lumaki po na talagang maganda. Kaya nga, oo, kaya lang parang tulad ng isang rosas na iniaalay sa Panginoon o sa mga poon gaya ng ginagawa ni Tito Alan. No? Yes. Sabi niya, gusto ko ialay yung sarili ko sa Diyos kaso ang daming tukso kasi daming manliligaw. Maganda ano gagawin, di ba? Well, So, ang ginagawa niya, pinapapangit niya yung sarili niya. Lalagay siya ng sili dyan para mamula ng gusto, 'di ba? Papangit siyang tingnan, no? Hindi rin talagang maganda talaga Yung maganda kahit na anong gawin natin, maganda. naalala ko tuloy sa amin tatay. Alam mo ba, pinaka magandang sukatan, paano mo malalaman ng maganda? Yung makita mo ng bagong gising. Pag Walang make-up. pala, oo, maganda na. Maganda talaga. Kasama yung panislaway, Father, palagay ko, pag may halo ng pag-ibig, kahit yung panis na laway, maganda yun. Okay. Okay, kala ko sasabihin mo pwede ng pansabaw na. Kung hindi mo na-experience yun, magugulat ako pag sinabi, tama ka dyan. Magugulat ako doon. Hindi, akala ko sasabihin mo kasi pwede pansabaw sa paksigo yan. Hindi. Pero, yun talaga, no? Na pagka maganda talaga, isang bagay, isang tao, talaga namang nakakatuwa. Kaya, kanina, usapan natin nagbibigay ng kasiyahan. Ngayon naman, yung nagiging simbolo ng kagandahan ang isang bulaklak. Oo. Tingnan niya natin yan sa banal na kasulatan. Matatagpuan po natin sa 28 kabanata ng Aklat ni Propeta Isayas. No? Ayan pa yung nasa unang talata. Isekora po. Kawawa ang Israel sapagkat naglalaho ang kanyang karangalan, parang kumukupas na kagandahan ng bulaklak sa ulo ng lasenggong pinuno. May mabango na sila sa ulo, ngunit animoy patay nakahiga dahil sa kalasingan. Yeah. Naalala ko to yung binasa sa atin. Noong pa lang pala, yung bulaklak kinukorona na. Sa nakalagay sa atin, di ba? Tulad raw ng magkagandahan ng bulaklak sa ulo ng mga pinunong Israelita. So they use it, ginagamit na nila yun to identify din na yun yung leader. Diba? Kaya lang, sabi dito, lumilipas din. Oo. Lalo na lasinggero yung pinuno. Silbi yung bulaklak. Walang silbi, no? Una, syempre, yung ganda kasi, pagka tinignan natin sa mata, nasa kulay, doon sa hugis, di ba? Doon sa yung pagiging, ano ba tawag natin, yung parang walang kusot, walang gusot, di ba? Makinis. Makinis na makinis, no? Pero pagka pinag-usapan natin kagandahan sa ilong,
Yun yung mabango. Iba naman, magkakaiba yan eh. Sa pandama, yung makinis, no? Sa pang-amoy, yung mabango, no? So lahat ng yan, wala naman sigurong may tunog yung bulaklak, no? Para sabihin natin yung maganda ang tunog, no? Ano siya eh, pag nakikita at naamoy, doon, yun talaga. Pero yung naririnig, siguro Father, baka pagka ano, yung pinuputol, baka crispy pa yung stem mo. Pag pinuputol, nadidinig din, di ba? Oo, diba? Pero anyway, no? So yun, maganda makita po natin na isa sa katangian ng bulaklak ay yung kagandahan. At ang kagandahan ng bulaklak, hindi po natin yung ginagawa. Pwede nating sabihin, merong magandang mag-ayos ng bulaklak. Yung Oo. arrangement ng bulaklak. Oo, diba? Pero yung kagandahan mismo ng bulaklak, walang gumawang tao nun. Diba? Yes. Ang tanging gumawa niyan ay Diyos at wala pong makapapantay dyan. Binabanggit po sa atin yan sa banal na kasulatan. Sa mabuting balita, si Jesus mismo po ang nagturo niyan. Matagpuan natin sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Babasahin po sa atin ni Brother Daniel. At ito po, ayon sa ang mabuting balita ng Diyos, ayon kay San Mateo. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangalan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isang bulaklak na ito. Kundi nadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan. Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Yan, o di ba? Pinabanggit sa atin si Solomon nga, hari na, makapangyarihan, may kayamanan, marunong pa. Marunong. Hindi niya naisip kung paanong mag-aayos yung isang bulaklak ay pagagandahin niya. Diba? At hindi siya nagsabing, oh, ikaw, scientist, gumawa ka nga ng isang bulaklak na magandang-maganda. Pero hindi eh. Hindi kaya. Tsaka parang ano, yung total kanina nabanggit niyo yung rosas. Kung ita-time-lapse mo yung rosas, no? Pag rosebud pa lang, ganyan. Tapos pag unti-unting, habang namumukadkad, unti-unti, kahit saan angulo, kahit saan oras mo tingnan, doon sa nakabuka na, o talulot pa lang, o ano, maganda pa rin siya. So hindi ito ginawa ng tao na mula umpisa hanggang doon, talagang sa sarili niya, may talagang ang Diyos lang ang nakagawa. Diyos lang ang kayang gumawa at Diyos lang rin ang kayang gumawa ng gayon kaganda. Yes. No, na kahit taong pinakamayaman, hindi raw kaya magdamit ng ganon. At kung yung maliit nga raw na bulaklak, hindi pinabayaan ng Diyos, tayo pa ba? Yes. Diba? So, kaya dun pa lang pinakikita na sa atin kung gaano kahalaga para sa atin yung pagsasalarawan na ipinapakita sa atin ng isang bulaklak. Diba? Father, yan. Napakaganda ng talakayan at kwentuhan natin, no, kasama ng ating dalawang bisita sa hapon ito. Pero bago natin ituloy ang maganda, mahalimuyak na kwentuhan tungkol sa bulaklak, magbe-break po muna tayo para bigyan daan ang ilang talastas. Babalik po ang Verbum. At nagbabalik po kami ni Father Jojo kasama si Daniel dito sa Verbum. So kanina, pinag-usapan natin yung kagandahan, yung halimuyak, yung nabibigay nitong kasiyahan. Father, sabi doon sa huli nating binasa, merong itong paglipas. Oo. May lumilipas din kasi yan eh. At kasi makita natin, actually, naalala ko, meron ako napansin dito nung minsan binubuklat ko tong Bible ko. Ano ba yung Father, may nakaipit bang rose dyan? Kasi dati, Oo. iniipit pa yun. Ayan o! Ayun. Yan yung ginagawa ng araw. Diba? So, yung bulaklak talaga na kahit na sabihin natin may kulay, maganda kulay, makinis, no? Mabango,
Eh ito, kahit nasabihin mabango dati, wala na amoy yan eh. Lumipas. Lumilipas eh. Nawawala talaga, no? Kaya tingnan niya natin, may binabanggit sa atin dyan sa awit, no? Sa aklat ng mga awit, ika-100, ika-3 kabanata, no? At makita natin sa ika-15 hanggang ika-16 na talata. Brother Daniel. Ito po, ayon sa aklat ng mga awit, ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago ng nakatulad ay bulaklak. Nawawala't nalalagas kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na namamasdan. Sabi mo nga yun, nahanginan lang. Di ba meron naman talaga mga bulaklak po na para bang napakaliit ng pagkakakapit nila dun sa puno. Konting hangin nawawala. O kaya madaanan mo ganon. Ano, Father, yung pinaglalaro ng bata, yung mga bulaklak na kulay puti. Oo. Pag hinipa mo lang, Oo. wish daw yun, wish. Parang mga bulak. Oo. Di ba? O, diba? So yun, mahina ang kapit sa stem. At yun yung paalaala sa atin, gaano man kaganda, lumilipas. Gaano man kapogi, gaano man maganda, lumilipas. Akala ko sasabihin mo sa akin, gaano man kapogi, relate match ka. Nako! Father, yan ang dapat nating tandaan. Na lumilipas din. Kaya dapat, pakinggan natin, baka may reflection si Brother Daniel Sige nga. tungkol sa bulaklak. Sige nga, Brother Daniel. Yung sa akin po kanina, diba, nakwento na po natin, nagbibigay kasiyahan, nagbibigay din po ng lumilipas din po yung bulaklak. Pero bukod po sa kasiyahan, parang nakita ko po, nagbibigay din ng comfort ng ang bulaklak. Dahil hindi po talaga ako familiar sa storya. Nalaman ko lang po siya nung pumasok po ako bago ako po seminaryo ngayon sa Guadalupe. Yung about po sa kay San Juan Diego, sabi po sa kanya ni Maria, kumuha daw po siya ng bulaklak, tapos nilagay po sa tilma, ipapakita sa obispo para po maniwala. So, doon po, parang yung bulaklak naging Assurance. na totoo nga si Maria ulit, nagpakita ulit si Maria na totoo nga meron tayong ina na laging kasama. At saka, kaya ko po nasabing comfort dahil tuwing naririnig ko po yun. Yung isa po yun sa paborito ko pong kanta ngayon, yung Birhen ng Guadalupe. Kasi yung second verse po nun, sasabihin po doon, hindi ko lang po kubisado pero ito po yan. Bakit ka nababagabag, anak? Ganun. Hindi ba ako ang iyong inang totoo? Kaya parang pag may problema po, tapos makakita po ako ng bulaklak. Nalala ko po si Maria sa bulaklak na yun. So, yun po. Tuwing nakita po ang bulaklak, naalala ko si Maria na totoong may ina nga pala ako. Bakit ako mababagabag sa mga problema? Yan. Totoo yan. Tama Diba? yan. Father, di ba yung mga Mother's Day, katulad na pagkito kanina. Talaga yung mga nanay, relate much din dun sa bulaklak pag kami usapan. Kaya ang paganda na, Tama yan. nakakita si Brother Daniel ng bulaklak, yung ating pinakananay, si Mama Mary, yun ang kanyang naalala. Nako. Kayo ba mga ka-verbum, ano ba ang naalala ninyo pag nakakita kayo ng bulaklak? Kung nakakatanggap kayo ng bulaklak? Yan. Sana yan ang pagnilayan nila. Oo. Father, siguro, magre-request naman kami sa iyo ng final blessing ng sana ay kami rin ay matulad, hindi lang sa sinabi ni Brother Daniel, lalo pat yung pagdiriwang bukas, tularan natin si Santa Rosa ng Lima na ang kagandahan ay ibinabalik din niya sa Diyos. Darasal po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming pagmahal. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pinagkakaloob mo sa amin na likas na kagandahan na sinasalarawan sa amin ng mga bulaklak na ginagamit din namin upang ikaw ay higit na mapapurihan dahil ito iniaalay namin sa iyong harapan. Iniaalay din namin ito sa bawat isa upang ipadama ang aming pagmamahal at pagpaparangal sa kanila. At nais po namin
na hilingin sa iyo na nawa magawa po naming ialay ang aming buong buhay bilang masamyong bulaklak sa iyong harapan sa lahat ng aming iniisip, sa lahat ng aming sinasabi, at sa lahat, higit sa lahat ng aming ginagawa. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo na ating mapagmahal at buting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa aming mga nakasama sa araw na ito, kay Sister Cora, kay Ate Eda, kay Brother Daniel, at sa inyo Father Jojo, at sa ating mga ka-Verbo. Sana po marami kayong napagnilayan sa araw na ito. Kita-kita po tayo sa susunod na Webes at magkwentuhan tungkol sa mga simpleng salita pero nakikita sa Biblia. Dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.